sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, makikita si Elder Liu at Chen Xiao sa labas ng Wendao sect, nakatayo habang nag-uusap, sabay bigkas ni Elder Liu ng mariin, Holy Son, nais mo bang ipaghiganti ang iyong sarili at ay parusa ang buong Wendao sect gamit ang kanilang mga buhay? Napakunot noo si Chen Xiao at nagtanong, anong ibig mong sabihin, ikaw ba, Elder Liu, ang nag-utos sa Nether Abyss na salakayin ang Wendao sect? Ngumisi si Elder Liu nang may paghamak at mariing sinabi, tama, ngayong araw ang wakas ng Wendao sect. Natigilan si Chen Xiao sa narinig, gulat na gulat, Elder Liu, nakipagsabwatan ka talaga sa mga nilalang mula sa Nether Abyss, isa iyang pagtataksil, kamumuhian ka ng buong sangkatauhan, kapag nalaman ito ng sect, paano mo ipapaliwanag ang sarili mo? Ngunit hindi sumagot si Elder Liu, ngumisi lang siya, walang bakas ng emosyon sa mukha. Nang makita yun, nanlamig ang ekspresyon ni Chen Xiao, pinagpawisan ang mukha at nagsalita, kaya pala, matagal na palang. Bulong niya sa isip, hindi ko akalain na ang Yuhua sect, ang itinuturing na pinakamataas na banal na lupain sa silangang rehiyon, ay lihim na nakikipagsabwatan sa mga nilalang ng Nether Abyss, at ako, bilang Holy Son, ang tagapagtatag ng Righteous Alliance, napaka-ironic. Sa sandaling yun, bahagyang lumingon si Elder Liu, may masamang ekspresyon sa mukha, sabay taas ng kamay at mariing wika, Holy Son, malapit mo nang maunawaan kung bakit kailangang gawin ito ng sect, ang agos ng mga pangyayari ang nagtutulak sa amin, maniwala ka, kami ang nasa tama. Sa narinig, mariing nagtanong si Chen Xiao, kung ganoon, ang pagkakahirang sa akin bilang commander ng Righteous Alliance, gawa mo rin ba? Tumugon si Elder Liu habang pinagmamasdan ang pagkalugmok ni Chen Xiao, tama, ang dati mong walang kapantay na tagumpay ay sinadya naming isalansan, hindi mo ba napansin kung gaano kadali ang bawat labanan? Ang mga alien armies ay bumagsak agad sa unang salpok, at lahat ay tumakas ng walang laban. Sa narinig, bahagyang yumuko si Chen Xiao, mahigpit na kinuyamang kamao sa matinding galit, sabay bulong sa isip, sapat na ang panlilinlang ni Ye Junlin sa akin, pero pati sarili kong mga tao, ginagawang laruan ang buhay ko, ano bang kasalanan ko, Chen Xiao, para ganito ako tratuhin ng langit? Lumapit si Elder Liu kay Chen Xiao, sabay hawak sa balikat nito at wika, Holy Son, masyado mong pinapahalagahan ang walang saysay na kasikatan at kayamanan, hindi mahalaga ang katotohanan, ang mahalaga ay kung paano ka makakaakyat sa mas mataas na posisyon. Mariing tanong ni Chen Xiao, gusto mo ba akong isama sa iyong katiwalian, sa ganitong uri ng kasuklam-suklam na gawain? Agad tumugon si Elder Liu, at dito niya inilahad, ang pakikipagtulungan ng sect sa Nether Abyss ay isang panata ng katapatan sa kapangyarihang nasa likod ng lahat. Ang tinatawag na katwiran ng sangkatauhan ay walang halaga kung ikukumpara sa kaligtasan, malapit nang magbago ng lubusan ng mundong ito, kung hindi tayo maghahanda, maglalaho ang pamana ng Yuhua sect. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Chen Xiao sa revelasyong yon, sabay bulalas, ano? Tumayo ng marangal si Elder Liu, kalmado ang ekspresyon, sabay mariing sabi, Holy Son, taglay mo ang pambihirang potensyal, hinahangaan ka ng iilang dakila, nakatakda kang umangat ng mabilis, makikita mo ang mas malawak na mundo. Bakit mo ikukulong ang sarili mo sa maliit na mundong ito? Nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin, manatili ka rito. Ngayon, ang matandang ito ay maghahasik ng kamatayan. Pagkatapos, mabilis na lumipad si Elder Liu patungo sa main hall ng Wendao sect, sabay sigaw ng mariin, Ye Junlin, ngayon, ako ang papatay sa'yo. Naiwan si Chen Xiao sa kinatatayuan niya, tulala, lumipat ang eksena sa loob ng bulwagan ng Wendao sect, kung saan makikita ang Nether Abyss Dark Clan King na abala sa pagmuya ng isang Nether Yuan Pil na kulay lila, kasabay nito, naglabas siya ng matinding bugso ng enerhiya at pressure sa paligid, hudyat na umabot na siya sa Consummate Tribulation Realm mula sa dating Peak Tribulation Realm. Pasiga niyang sinabi, Kings, kunin ninyo ang mga Nether Yuan Pils na ito. Ngayong araw, walang makakaligtas sa Wendao sect, ang lugar na ito ay magiging impyerno sa lupa. Ngunit si Ye Junlin, kalmado lang na nakaupo sa gilid habang umiinom ng tsaa, sabay sabing may bahid ng inis, wala ba kayong modo, mga basura ng Nether Abyss, hindi nyo ba nakikitang nasa gitna ako ng isang piging? Ngumisi ng may paghamak ang Nether Abyss Dark Clan King at may panunuyang wika, saan galing ang batang ito? Ang lakas ng loob mong magyabang, sige. Ikaw ang uunahin ko. Pero si Ye Junlin ay hindi natinag, tahimik lang siyang nakatingin sa mga patapon na kaaway,
Sa kanyang isip, mariin niyang tinawag ang tamad na system. Nagpahinga ka na ba, system? Hindi ba oras na para ibigay ang check-in reward? Ang Kang Yuan sword ko, hindi na makapaghintay. Biglang dumagundong ang tunog ng system, tila bagong gising pa. Ding, pasensya na poging host. Ibibigay ko na ang reward. Binabati kita sa matagumpay na check-in. Ang Kang Yuan sword ay matagumpay nang na-upgrade sa isang immortal artifact. Sa puntong ito, makikita ang Kang Yuan sword na nagliliwanag sa enerhiya habang nagbabago ito tungo sa isang immortal artifact. Samantala, pilyong wika ni Ye Junlin, may halong inis sa tinig, araw-araw mo nang dinidelay ang reward, hinihintay mo ba talagang mapahamak ako para makadalo sa libing ko? Sa narinig, ang system ay parang pinagpapawisan ng malapot, sabay pautal na sagot, Ding, paano mo naman nasabi yan? Susunod na ako sa oras, pangako. Sa puntong ito, mabilis na sumugod ang Nether Abyss Dark Clan King patungo kay Ye Junlin, pero si Ye Junlin ay kalmado pa rin, nakaupo sa harap ng mesa na parang walang pakialam sa panganib. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang immortal Kang Yuan sword, at sa isang iglap, mabilis niya itong itinarak sa dibdib ng Nether Abyss Dark Clan King. Natigilan ang kalaban sa pagkagulat, sabay mariing sambit habang nakakunot ang pangit nitong mukha, hindi maaari, isang immortal artifact. Malakas na hinugot ni Ye Junlin ang espada, dahilan para mahati sa dalawa ang katawan ng Nether Abyss Dark Clan King. Malamig niyang wika, ang pinakaayaw ko ay ang istorbohin habang kumakain, malinaw, lumampas ka na sa linya. Samantala, galit na galit ang ekspresyon ng kasama ng Nether Abyss Dark Clan King habang nakatitig kay Ye Junlin, mariing wika nito, paanong may divine artifact sa Eastern Region? Hindi ko inaasahan na may legendary immortal artifact sa ganitong lugar, pero kahit ganoon, higit 10 sa amin ang nasa consummate tribulation realm, baka hindi pa rin kami matatalo. Ngumisi lang si Ye Junlin nang may paghamak, sabay mariing wika, oh, ganoon ba? Pagkatapos, mabilis siyang nagpakawala ng isang atake na gawa sa purong bughaw na enerhiya, diretso sa pangit na kalaban, sa isang iglap, napalipad ito at agad na napatay. Samantala, nang masipat yun ni Hong Chenny, napakunot ang kanyang noo sa matinding inis, sabay mariing bulong sa isip, paanong meron siyang immortal artifact, at napatay pa niya ang isang consummate tribulation realm expert sa isang iglap. Sa puntong ito, makikita ang naiwan na mga kasama ng Nether Abyss Dark Clan King, galit na galit ang kanilang mga ekspresyon, mariing wika ng isa, puno ng determinasyon, lahat. Huwag magpanik, nasa consummate tribulation realm lang ang taong ito, tiyak na hirap siyang gamitin ang immortal artifact, 2 beses na siyang umatake, baka ubos na ang lakas niya. Dagdag naman ng isa pa, may pag-asa pa tayo kung sabay-sabay tayong lalaban. Mariing sambit ng isa pa, tama siya, magkaisa tayo, patayin siya at kunin ang immortal artifact. Sa sandaling yun, itinaas ni Ye Junlin ang kanyang immortal Kang Yuan sword, ngumisi ng may paghamak, sabay mariing sabi, masyado niyo akong minamaliit, at sa isang iglap, pinakawalan ni Ye Junlin ang kanyang ultimate attack, ang Kang Yuan Tribulation Light, isang sunod-sunod na sword slash na dumaluyong patungo sa mga natitirang kalaban mula sa Nether Abyss. Sa tindi ng atake, napahiyaw ang mga ito bago tuluyang naging pulbos. Sa puntong ito, makikita ang sword wave ni Ye Junlin na tumagos pa sa labas ng bulwagan dahil sa sobrang lakas, dumiretso ito sa direksyon ni Elder Liu. Nang makita ito, natigilan si Elder Liu at mabilis na umiwas, sabay sigaw, ano ito? Ginamit ni Ye Junlin ang isang immortal artifact. Mabilis na lumipad sina Elder Liu at Chen Xiao palayo, kasabay nito, mariing tanong ni Chen Xiao habang nakatingin sa likod ng sword slash na enerhiya, Elder Liu, anong nangyayari? Agad na tumugon si Elder Liu, kunot ang noo, huwag ka nang magtanong, umatras tayo agad, kung hindi, malilipol tayo ng liwanag ng immortal artifact na yan. Samantala, makikita ang sword slash ni Ye Junlin na patuloy ang paglalakbay sa himpapawid. Dahilan para mapatingala ang mga tao sa ibaba, sabay bulalas ng gulat, ano to, parang pinunit ng liwanag ng espada ang langit. Dagdag pa ng isa, tatao ba talaga ang may kakayahang gumawa nito? Sambit naman ng isa pa, maaaring ito na ang alamat ng pagsilang ng isang immortal sword. Sa puntong ito, makikita ang sword wave mula sa atake ni Ye Junlin na binabagtas ang kabundukan, nagdadala ng malakas na bugso ng hangin sa paligid. Samantala, sa gilid ng bangin, isang misteryosong lalaki ang mariing nakatitig sa sword wave. Sabay mariing wika, ito ay, mula noon,
Nalaman ng mga cultivator sa silangang rehiyon kung ano ang ibig sabihin ng isang espada na kayang gulatin ang isang immortal, ang tanawin ito ng Swordlight ay hindi malilimutan ng napakaraming cultivator, at sa mga susunod na henerasyon, tatawagin nila ito bilang isang malamig na liwanag ng espada na yumanig sa 14 na lalawigan. Makikita si Ye Junlin na nakatayo ng matuwid, habang unti-unting naglalaho ang kanyang espada sa kamay, sabay kalmadong wika, "Hay naku, tapos na rin." Pagkatapos, lumingon si Ye Junlin sa harap ni Anna Zazie, sabay pilyong ekspresyon, "Ano pang hinihintay nyo? Tugtugin na ang musika, ituloy ang sayawan." Mariing wika ni Anna Zazie habang napangiwi sa gulat, "Fellow Daoestie, karaniwan mo bang dala ang isang immortal artifact?" Agad tumugon si Ye Junlin, may pilyong ngiti sa labi, "Oo naman, may problema ba?" Nang marinig yun, ngumisi ng malamig si Anna Zazie, sabay bigay ng thumbs up at mariing wika, "Syempre hindi, matapos ang laban na ito. Tapos na ang krisis sa Gong Province, ang kasikatan ni fellow Daoestie ay aabot sa rurok, tuluyan mong malalamangan si Chen Xiao ng Yuhua sect." Sa puntong ito, makikita si Ye Junlin kasama sina Li Wuji at Hong Chenny, masayang kumakain ng masasarap na pagkain, sabay tawa ng malakas si Li Wuji habang umiinom ng alak, "Ano bang meron sa taong yun na si Chen, paano siya may kukumpara sa master ko?" Sambit naman ng ating bida habang umunguya, "Lahat yan ay hungkag na kasikatan, ang master mo, kailanman ay walang pakialam sa fame at fortune." Bulong naman ni Hong Chenny sa isip habang kumukuha ng pagkain, nagyayabang na naman siya, pero sa pagkakataong ito, talagang ipinakita niya ang immortal artifact, mukhang mas mahirap na ang pagbabalik ko sa eksena. Makalipas ang ilang sandali, makikita si Ye Junlin at ang kanyang mga disipulo, busog na busog, nakatayo sa harap ni Anna Zazie at An Miaoyi, sabay kalmadong wika ni Ye Junlin, "Hek, napakahusay ng piging ni Sect Master An, salamat sa inyong pag-aasikaso, oras na para kami umalis." Agad tumugon si Anna Zazie, bahagyang yumuko at mariing wika, "Fellow Daoestie, masyado kang magalang, karangalan ko ang maging punong abala, kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, handang dumaan sa apoy at baha ang Wendao sect para sayo." At doon, umalis na si Ye Junlin kasama ang kanyang mga disipulo, sakay sa orihinal na anyo ni Aken, kasabay nito, mariing wika ni Ye Junlin, "Lahat, paalam." Sa sandaling yun, mariing wika ni Anna Zazie, kalmado ang ekspresyon, "Miaoyi, kailangan mong magsikap, ang lalaking tulad niya ang dapat mong hangarin, pero posible rin na hindi mo siya maabutin, kaya dapat handa ka sa emosyonal na hamon." Wika naman ni An Miaoyi, may determinasyon sa mukha, "Young Master Ye, hindi ko inaasahang maabutin siya, pero basta't makakasunod ako sa likuran niya at masilayan siya mula sa malayo, sapat na yun." Makalipas ang 3 araw, sa silangang rehiyon, Qing Province, sa main hall ng Feathered Immortal Sect, makikita ang mga cultivator na nag-uusap-usap, mariing wika ng isa, "Oy, narinig niyo ba? 3 araw na ang nakalipas, pinulbos ni Ye Junlin ang Nether Abyss Army gamit lang ang isang espada, ilang Tribulation Realm Kings ang namatay agad." Dagdag pa ng isa, ang pagyayabang ni Ye Junlin ay maliit na bagay, ang mahalaga, natalo ng kanyang mount, ang Kunpam, si Holy Sun, mukhang tuluyan nang nawala ang dating reputasyon niya. Mahina namang sambit ng isa pa, "Sana hindi maapektuhan ang Dao Heart ni Holy Sun, nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ng Feathered Immortal Sect." Lumipat ang eksena sa Feathered Immortal Sect, sa Forbidden Area sa likod ng bundok. Makikita sina Elder Liu at Chen Xiao na nakatayo sa bungad ng isang kuweba. Mariing tanong ni Chen Xiao, "Elder Liu, nasaan tayo?" Ngunit sa kanyang isip, bakit may lugar ang Yuhua sect na punong-puno ng aura ng kamatayan? Sa puntong ito, makikita sina Elder Liu at Chen Xiao na naglalakad sa loob ng kuweba. Dito na tumugon si Elder Liu, "Huwag ka nang magtanong, nagbago na ang lahat. Dadalhin kita sa mga taong mahalaga." Mariing tanong ni Chen Xiao, "Mga mahalagang tao?" Di nagtagal, bigla silang huminto sa harap ng isang misteryosong tao na nakatayo sa kanilang harapan, kasabay nito, gulat na wika ni Chen Xiao, "Sect Master." Dito makikita si Wan Changwei, ang Sect Master ng Feathered Immortal Sect, na nasa Consummate Tribulation Realm, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng malamig na ekspresyon, tila tumatagos sa kaluluwa. Sa sandaling yun, sabay yumuko sina Chen Xiao at Elder Liu sa harapan niya bilang paggalang, kasabay nito, mariing tanong ni Chen Xiao, "Bakit nasa ganitong lugar ang Sect Master?" Agad tumugon si Wan Changwei, may autoridad sa tinig,
sa lahat ng naging Holy Sons sa kasaysayan, ikaw lang ang karapat-dapat na makapasok dito. Nang marinig yun, napabulong si Chen Xiao sa isip habang nakatitig sa Stargate portal sa likod ni Wan Changwei, kung saan may namumuong pulang liwanag sa gitna. Napaka-misteryoso ng lugar na ito. Ano kaya ang susunod naming gagawin? Sino kaya ang makikilala ko? At sa isang iglap, biglang lumitaw ang napakalaking mata ng isang tila dambuhalang nilalang mula sa Stargate portal sa likod ni Wan Changwei, dahilan para mapakunot ang noo ni Chen Xiao sa matinding pagkagulat.